Mga kapatid, ang karamdaman o ang mga sakit ay normal na parte ng ating buhay. Ito ay nararanasan ng lahat ng tao. Malakas ka man o mahina, may pera ka man o wala, Kristiyano ka man o hindi. Diba? Normal ang pasatlayan na ito ay sakit itibiyan tayo. Kaya may kita po natin, ang isang nagbigyan ng isang importansya po dyan sa teksto ay yung healing part. Kasama po sa threefold ministry ni Jesus yun. Healing, preaching, and teaching. Kaya nga po makikita natin na ang teksto na sinabi ko, yung binasa ko ngayon, ito yung nagpapakita kung ano ang ginagawa ng kaharian ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pero bakit teksto tayo, maayay ka karamihan o tuweno si marami sa pagarian ng Diyos at ibigyan nagiging sa tao. Kaya alam po natin na ito yung mangluna sa iba't ibang sakit ng tao. Kaya ito rin makakita ng magbigay ng makaranas sa mga tao ng grasya at yung nasabi natin yung parabol, pati yung pagmamahal ng Diyos. Ipagarihan ti Diyos ti mangiwanwan kadagiti at tao. Kasi ti pastor kadagiti karnero ka. Ipagarihan ti Diyos ti taktibo ang kari kadagiti at tao ang mangisubli kadagiti at tao. Iti Diyos kaya iti mangisubli ti dahil ang relasyon na ti Diyos. Ito pa yung kaharian ng Diyos. Masabi natin ito ay ilan sa mga description at action lamang ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po makikita natin yung Gospel of Matthew. Yung sinabi po kanina dyan, yung binasa ko po. Ito ay may sulat para sa mga Hudyo lamang. O yung focus siya mga Hudyo. Kaya nga po sa verse 5 and 6 makikita natin. Huwag kayong pumunta sa mga hintil o sa mga taga-Samaritan. Pero hanapin niyo ang mga nawawalang tupa na sambahayan ng Israel. Isunod din na kaya kasawayan ni Jesus when iti pagarian ti langit. When iti paragturay ti Diyos ket para laing kadagiti Hudyo saan? Okay lang isayon ti Mateo. Ngem no may papan ti Lucas dayto iti ebanghelyo ano dedikar kadagiti hintil. Kadagiti saan na Hudyo. Kitain kayo, babaen kadagiti na duma-duma nga istorya. Kan salaysay nga adda sa jay, apakairamanan ti panakapaset, dagiti makunto na tayo nga hintil. Kadagiti na duma-duma ang ministeryo ni Yesu Cristo. Mga kapatid, lahat po tayo ay may talents o gifts na binigay ng Diyos. Sino po ba walang talento? Sino ti awan ti talent da? Siguro lahat po tayo ay may talent. Spiritual man yan, resources man yan, o masabi natin physical. Kaya may kanta nga po tayo, di ba? Count your blessings, name them one by one. Hindi lang ito nakikita sa physical, pero ito ay nakikita din sa spiritual na aspeto. Lahat tayo ay na-bless ng Diyos. Pero yun nga po mga kapatid, ano ba ang dapat natin gawin sa blessing na meron tayo? Nabendisyonan tayo amin ti Diyos nga agbalin a bendisyon kadagiti daduma. Dagiti bendisyon na naawat tayo malipot iti Diyos ket saan laing kumaangusar para kadagiti bukod tayo pangga. No di ket rumbeng nagturo iti panagrang iti pagarangan ti langit. O may iti panagturahan ni Apo Diyos. Iti aramid tayo taktang daw kabisa. Iti discipleship conference. May isang panagsagana. Isang paghahanda. Tapno maaramid tayo, timisyon tayo kas may isa Kristiyano. Tapno agbalin nga disipulo ni Kristo iti amin at tao para iti panagbalbalyo iti grupo. Kung may kakalala tayo hindi pa disipulo ni Kristo, meron tayong pagkakataon na i-share po natin yun. Kaya nga ang team po natin ngayon is discipleship. It is not an option. It is our mission. Ngayon nung nayunan ko pa, it is our lifestyle. Iti inadaw, panagbiag tayo is discipleship dapat. Na ganun po dapat yung mga kapatid. Sa teksto po natin,
Yung binigyan ni Jesus na kapangyarihan ng kanyang mga disipulo, ano po ba ang sinabi niya? Sinabi ba niyang humayo kayo sa isa't isa? Para sa isa't isa? Ipangaral sa pamuhay niyo ang kaharian ng langit para sa inyo lamang. Pagalingin niyo ang bawat isa. Ganun po ba ang sabi niya? Hindi po, di ba? Pero ang sabi ni Jesus po dito, ay humayo kayo, ipangaral na malapit na dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin niyo ang may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin niyo at linisin niyo ang may mga keto at palayasin niyo ang mga demonyo. Yun po yung isa sinasabi po ito. Pero mga kapatid, sa atin po ngayon, sa buhay natin, ano po ba ang kaya natin magawa? Kaya po ba natin magpabuhay sa mga patay na? Kaya po ba natin pagalingin ang may mga sakit? O kaya natin silang ilapit sa Diyos? Ano yung pinakakaya natin gawin? Kaya nga po ang kaharian ng langit ay parehas papasok sa tao at palabas. Papunta sa ating sarili at papunta sa ibang tao. Mula sa personal, papunta sa social. Mula sa transformasyon ng isang tao, patungo sa isang pamilya, patungo sa komunidad. Kaya nga po mga kapatid, lahat tayo ay nakakaranas ng kaharian ng Diyos sa pang-araw-araw natin. Ina daw ang mapasaran tayo iti pagarian ti Diyos. Ngayon iti panagturayan ti Diyos ti biyag tayo. Saan tayo kumanga agbalin aging bubukudan o tayo masyado madamo? No dikit di ibinglay tayo iti Ebanghelyo, iti misyon tayo kas may sa ang Kristiyano. At yung activity po natin ngayon, ito tutulong sa atin para mahanda natin ang ating sarili. Marami pa din ang hindi nakakaranas ng kaligtasan. Mayroon iti kaagdaan ni Apo Diyos, iti biyag na. Pero nga po, dapat tayo ay maging bahagi din na ito. Ang goal po natin bilang isang Kristiyano ay hindi lamang pumunta sa langit. Always remember that, mga kapatid. Mamatay tayo, mapantadyay langit. Well, ngayon, pero yung buhay po natin dapat ay patuloy na babago din sa pagiging katulad ni Kristo. Dito papasok ang discipleship din. Na kung saan tayo bilang isang tao, alam natin na pupunta tayo sa langit. Alam natin na tayo ay darating doon sa point na yun. Pero nawa, ano gagawin natin habang tayo ay nabubuhay? Kaya nga po sinasabi ko kanina, discipleship is always a mission and a lifestyle. Sa pang-araw-araw na buhay natin, mararanasan natin ang discipleship. Dapat na ginagawa natin ang discipleship. Nababago tayo sa pagiging katulad ni Yesu Cristo. Dahil ito'y matitikasapulan tayo ang mga sabang kadagiti tao. Masapol ang mabaliwan dagito'y nagbalin akas kay Kristo. Nakabasa. Na may sabi natin, dito papasok po yung pagiging Lord and Savior. Lord na lang po ni Jesus sa buhay natin. Hindi lang enough na maligtas tayo, pero kailangan natin sundin ng buong-buo si Jesus. Sa verse 8 po makikita natin na maraming pinagaling si Yesu Cristo. Marami siyang sinabing mga miracle. Ito din ay parte ng ating misyon bilang isang mananampalataya. To be God's instruments of miraculous healings and actions in our lives, our homes, our schools, our churches, our communities, and in the world. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay tinawag, nasaan ba tayo? Tatakbo ba tayo o lalapit tayo kay God? In conclusion, hindi man tayo ang 12 disciples ni Jesus Christ. Pero sa ating paghayo sa pang-araw-araw na buhay at gawain natin, lagi nating tatandaan na ang Diyos ng ani o yung harvest sinasabi, ay patuloy tayong sasamahan at i-empower sa pamamagitan ng
tulong ng diwang banal. Kaya mga kapatid, nagbendisyonan tayo nga adaan, kaadaan ni Apo Diyos, kahit agbalin tayo kung mga bendisyon kadagiti tao. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating ginagawa. Magpatuloy tayo sa paglapit sa Diyos. Siya ay patuloy magpapadala ng lahat ng ating mga pangangailangan. Aming niya kasapulan tayo. At ang mga taong makakasama natin sa pagsasabi o pagpoproklama ng ating mensahe ni Kristo at kahit na rin sa pagiging isang tapat na saksi kung ano ba ang kaharian ng langit at kung paano tayo magiging saksi din ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Nawa ang ating discipleship conference na ito ay maging isang paghahanda talaga. Maging isang daluyan ng pagbabago. Maging daluyan ng kaligtasan na siguro sa ibang hindi pa nakakakilala kay Kristo. At nawa sa ating paghayo mamaya, daladala natin ang iba't ibang mga lesson. Daladala natin ang iba't ibang experiences din ng ating mga kasama upang tayo ay tunay na maging isang disipulo ni Kristo. Sabi nga po kung susubukan natin magtayo ng simbahan, wala tayong makukuwang disipulo. No padasan tayo nga makitakder ti kapilya, lain, awan iti agbalin nga disipulo. Ngam, no iti disipulo, pag-discipleship, iti priority tayo, iti may isang simbahan. Agbalin, iti disipulo, kas may isang simbahan. Always remember that, mga kapatid, na ang simbahan ay grupo ng mga disipulo, hindi ito ang simbahan. Siguro ito members lang. Pero nga po, discipleship will never be an option. But it is always our mission and our lifestyle. So, with aming dito, yarap sa ating inanan, Ama, Anak, at Espiritu Santo.